Hello mga Mima! Another day, another mini vlog! Char! Kala mo naman no? Dahil bakasyon na at wala na masyadong iniisip na mga gagawin sa school, at kung yung iba ay out of the country na, ito naman kami out of the city. Nagpunta nga pala kami dito sa Quiapo, Manila para explore namin ang iba't ibang mga pagkain na natitrending ngayon. Pagkababa nga namin sa LRT station, nakita agad namin itong si Neneng B at ang kanyang tindahan. Pero dumiretso muna kami dito sa pagbili ng Fruit Ninja dito sa Quiapo. Meron na siyang kasamang kondensada. Ayan o. Hati-hati na kami dyan. Pang warm up lang muna sa makakainin namin. Warm up? Sabi kasi mas okay daw, prutas muna daw ang laman ng tiyan namin para hindi kami sakitan ng tiyan kung ano man ang kakainin namin dito. At dahil nga nagtitipid kami, kaya hati-hati na lang kami dyan. Naawa na nga rin sa amin si Kuya, nagdagdag na lang din siya ng kondensada. At bago nga kami mag-food hunting o mag-food trip, dumiretso muna kami dito sa simbahan. Grabe, busog na busog ang mata ko. Ang dami-daming mga gulay dito. At dahil nga lunchtime na, naghanap kami ng makakainan at yung kasama namin nag-crave daw sa bulalo. Kaya ito daw isa sa mga nagtitinda ng masarap na bulalo. Dinagdagan na nga rin namin ang order namin ng sinigang panga ng tuna. At ito na nga ang pinaka-highlight, ang taba ng baka. At in fairness sobrang sarap ng bulalo nila. After nga namin mag-lunch, onting lakad lang, ito na naman ang nakita namin. Overload cheesy corn, grabe. At dahil nga may space pa naman ng mga tiyan namin, nag-order na kami kasi grabe talaga, nakakapaglaway. Grabe talaga yung cheese, overload talaga. Ayan o. Wow! Sulit na to sa 50 pesos na order. O 'di ba? Sarap. Ayan o. O 'di ba mga food vlogger ko pasilip-silip pa sa camera. Naglakad-lakad nga muna kami niyan. Grabe busog na busog yung mata ko sa mga gulay dito. Ang dami at ang mumura. Bukod nga pala sa pagkain, meron din mga iba't ibang binibenta dito katulad nito, pabango. Ayan, hindi na sila nakatiis, bumili na rin sila kasi mura lang din dito. May nadaanan din kaming mga kakanin, yan, iba't ibang klase ng kakanin. At syempre, magpapahuli ba naman kami na di namin matitikman itong sikat na dragon fruit juice. Oy, ang sarap nito mga Mima, walang halong biro. Onting lakad nga namin, meron na naman kami nakitang lechon. Oh my G. At may pa-free taste pa nga, oh. At dahil crunchy ang balat, go order ulit ang mga Mima. Wow, high blood ang dating natin ito. At swak na swak din ang sauce nila dito. Ang sarap ng sauce din nila, ha. Itong order na to, nasa 150 pesos na to. Diba? Ang dami na. Super crunchy pa ng balat at napakamalinamnam talaga. Pwede ka rin mag-add ng rice dito, pero hindi na kami nag-rice kasi medyo busog-busog pa kami. At dahil nga biglang umulan, napapasok kami dito sa tindahan ng mga accessories at napabili kami dito ng mga bracelet. Ang mumura lang mga Mima at ang gaganda pa. Quality. At nung tumila na ang ulan, naglakad-lakad na kami palabas at ito nadaanan namin si Kuyang Indiano. Nagtitinda siya dito ng isa sa mga delicacy nila sa India, ang Pani Puri. May sauce ito, kaya ito pinapatry muna dito kay Ma'am Sel ko ano ba yung sauce nito kasi baka mamaya hindi namin magustuhan yung lasa. Kaya bago kami bumili, tikman daw muna niya. Min sampalok mangga. Kaya masarap. Oh, Mangga pala eh. sampalok and mangga. Masarap. That's why maasim. You try? What do you call this? Pani Puri? Pani Puri. Sa loob. What's that? Ano po yan? Made of patatas. Patatas. Okay. Patatas. Napapanood ko kasi yan sa mga Indian. Lagyan mo ng konti-konti. Kunti lang. Para, lima pa yung para catch ka. Okay. Okay. And then, Lagay ko lahat to sa loob. No! Little bit nga lang para kasya sa 5. kasya sa fire. And then when you eat that, dapat full. Buo. Mamaya. Nag-English mo kasi. Huy, may pa-English pa. Nakakaintindi naman si Kuya ng Tagalog. Dito sa... Tapos curious tayo. Wait lang, lagay ko doon lahat. Then sabay-sabay kami. Nung mga time na yan, nagdadalong isip talaga ako kung kakainin ko ba to kasi hindi talaga ako familiar sa mga pagkain nila. Pero alang-alang lang dito sa vlog na to dahil nga mga food vlogger tayo, sige go, try natin yan. Sarap. Oh, okay lang. Okay, cheers. Stop. Okay lang natin ako. Wait. Oh, cheers muna!
Sayang din ako nakapag-video ng pagsubo namin kasi medyo kinilabutan ako ng bahagya. Pero so far, okay naman siya. Okay naman yung lasa niya. Nadaanan nga din namin itong white clear gulaman. Sikat na sikat din ito kaya sinubukan din namin. Meron din kami nakita ditong cheesy tofu. At syempre, palalagpasin pa ba natin to? Bumili rin kami dito at hati-hati na lang din kami dito. Hindi kasi din ako fan ng tofu, kaya ito nakikishare na lang din ako. Pero in fairness, masarap siya. Ang nagpasarap sa kanya dito yung sauce niya talaga, yung pinaka-sauce niya. Alam mo kung ako gusto mo nagpili ka lang. Pabalik na nga pala kami nito kung saan kami nanggaling kanina. Kaya ito napadaan ulit kami dito sa tindahan ni Neneng B. Ito din talaga yung isa sa mga nagtrending dito. Actually, alam ko sila yung kauna-unang nagtrending sa pagkain dito. Yung Hungarian sandwich nila. Ayan o, kitang-kita mo naman talaga. Grabe talaga sila maglagay ng cheese. Yun talaga din yung nagpapasarap dito. Ang sarap din talaga ng Hungarian sausage nila. Napapaisip nga ako, hindi ba talaga sila nalulugi dito? Grabe, sulit na 50 pesos isang order niyan. So ayun lang mga Mima. Kita tayo next vlog. Bye!